Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. So, kung hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po sa ating channel. Pahit na lang ng notification bell. And, sa mga hindi pa po nakakaalam, meron po tayong TikTok, Unicorn Princess Tarot. Kindly check it out. And, yeah. Let's start your reading. Jing Tarot Reader sa mga gusto magpa-personal reading. Sa TikTok, pwede nyo rin siyang hanapin. And, yan, let's start. This is for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, water sign. You do over the 10 of Cups, 5 of Coins, and the 10 of Coins. A lot of money. A lot of money. Ang nakikita natin dito. Might be hindi mo nararamdaman or kung nararamdaman mo man, hindi mo siya inilalabas masyado or nararamdaman in a way na hindi ka gumagastos masyado. Kung may gastos man, hindi ganon kalaki. So, nakikita natin dito a lot of happiness pagdating sa family, a lot of happiness with friends, families, yung nakikita natin sa'yo. And a lot of security, hindi lang sa'yo, pati sa family mo. So, pati sila nagiging secured financially. So, napakaganda. Kaya isa pa ito. Kasi might be noon, marami kang pera pero ramdam mo yung pera mo na nagagastos mo dahil maaaring napupunta sa kanila. Pero this time around, nakikita natin na hindi mo nagagastos kasi wala ka naman ang gagastusan dahil maaaring sila mismo ay stable na rin naman sa buhay nila. So, napakaganda ng reading na yan. So, yun yung main energy mo. Let me get more cards for you. For water sign, please. For water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. What do we have here? For water sign. Let's shuffle. Okay. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Anong meron sa ating mga water sign? Jack of Spades. Wow. Meron tayong nakikita dito ng taong nasasaktan kasi iniiwasan mo siya. This person is nasasaktan, naiinis siya. Bakit niya ginagawa yun? With the Two of Clover, pwedeng may plano na itong person na to with the King of Diamonds. I don't know. This person is very mature person and immature and mature in a way na parang gusto niya pagdating sa pakikipagrelasyon, matured relationship. Pero immature in a way kasi with the Jack of Spades is still an immature person, maaaring sa kung paano niya i-deliver yung mga message niya, yung mga sasabihin niya sa'yo. Parang masyado siyang immature dun sa part na yun. Pero mature in a way na ayaw niya na ng putyo-putyong relationship, yung pakikipagrelasyon sa kung kani-kanino, kung sino-sino, yung sabihin na natin 2-timer, 3-timer, ayaw niya ng ganun. This person really do likes you a lot and parang naiinis siya bakit ka umiiwas or bakit ka lumalayo sa kanya. The Queen of Spades is here. Yeah, this is you. This is you na parang, talagang mailap ka, malayo ka dito sa person na to, and bakit mo yung ginagawa? The Ten of Clover, you feel like ang daming, isa siyang responsibilidad sa buhay, alam mo yun. And you hate responsibilities, lalo na marami ka na rin naman obligasyon, marami ka na responsibilidad. May mga times na parang gusto mo na lang i-end or mas maaaring isa na yun kung bakit maaaring mas gusto mo na lang i-end. Kasi ang hirap naman niyang pakisamahan. Ang hirap naman na gustuhin or gawin yung mga bagay na pinagagawa niya. With the do have here the Joker. So, this is, the energy of you na parang gusto mo na new beginning, gusto mo ng fresh start, pero ayaw mo na may mga isipin. So, kung itong taong ito ay magiging dahilan lang para mag-isip ka na mag-isip, I'm sorry to say with the Queen of Clover, parang di bale na lang. Ikaw na ito na nagsasabi sa sarili mo na hindi bale na lang. Okay, tell me more.
Four of Clover is here, Seven of Clover, Ace of Spade, and the Joker, and the Two of Hearts. Six of Diamonds is at the bottom of the deck. Okay, so sa nakikita natin dito, I feel like itong person na ito, wala siyang idea kung ano nasa isip mo ngayon. Hindi niya alam kung ano gusto mong mangyari ngayon. Pero sa ngayon, mas nangingibabaw sa kanya yung disappointed siya, inisyayamot siya. Ayan. And with the Two of Hearts, I feel like wala kang pakialam. Two of Hearts, this is you na parang ang karelasyon mo muna ngayon ay ang sarili mo. I feel like you are single. So, if not, maybe nasa isang relationship ka na okay naman, masaya ka naman, so bakit pa? Parang ganun. Or maybe, you are in a relationship with yourself. With the Joker, nakikita natin na gusto mo lang i-enjoy yung mga tao sa paligid mo. Gusto mo lang i-enjoy ang buhay mo. And with the Ace of Spade, might be hindi ka yung tipo ng tao na parang mag-isip sa isang bagay na parang feeling mo hindi naman dapat isipin. And with the Seven of Clover, nakikita natin you are this person na ang daming mga bagong dumadating sa buhay mo ngayon, ang daming mong natututunan, skills, talents na naipapamalas mo, na ipapakita mo na maaaring nakakatulong para mas lalong mag-focus ka sa isipin sa halip na sa tinatakbo ng puso mo. Alam mo yun, more on isip at tsaka katalinuhan ang pinaiiral mo ngayon. You do have self-respect. And kung itong mga tao sa paligid mo or lalo na itong particular na tao na ito pagdating sa love ay hindi ka kayang respetuhin, hindi niya kayang respetuhin ang desisyon mo, kung ano sasabihin mo, this is you getting out of this person's life kasi you deserve better. And yun ay ang pagmamahal mo sa sarili mo. Mas deserve mong mahalin mo ang sarili mo kesa mahalin ka nitong taong to. Kaya lang, paiikutin ka naman niya sa kamay niya. So, ayaw mo naman ng ganun. So, yeah. Ano ang naghihintay for the future for you? Water sign. Ace of Clover is here. Ten of Hearts. One more card. King of Clover. Bottom of the deck is a Nine of Diamonds. I love this. This is money. This is you. With the Six of... Wait lang guys, ayos lang ako po. Ayan. With the Six of Hearts and the Four of Diamonds, this is you. Na parang, sa ngayon, ang minamahal mo is ang sarili mo and pera. Okay? And ang maganda nito, nakikita mo na yung success in the future dahil maaaring ramdam mo yung mga bagay na pinagbago ng kung ano man yung buhay mo noon, buhay ng mga tao sa paligid mo noon, sa buhay nyo ngayon. So, this might be regarding ikaw at yung family and yung friends mo na nasa paligid mo. A fresh start for you with the Ace of Clover. So, nakikita natin punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kasiyahan. And with the King of Clover, for some of you, I can see a business na nag-grow. And this could be a new business or kung hindi man ikaw might be ng family mo or ng friends mo na punong-puno ng pagmamahal, yung mga taong involved doon ay magtutulungan para maging mas successful kung ano man ito. So, sabi ko pwedeng ikaw yon, negosyo mo, or negosyo ng tao sa paligid mo or mga kaibigan mo. Nakikita natin ang grow nito dahil sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila and ng mga taong involved din doon. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.